Hi plant people! So today ay bibigyan ko kayo ng update doon sa mga cuttings natin, yung mga big Echeveria succulents natin na kinat before at tinanim natin sa mga separate pot. Ay bibigyan ko kayo ng update. And ito, meron pa rin tayo ditong hindi nakatanim kasi wala na talaga tayong pot guys. Pero titingnan natin sila kung may roots na rin ba sila. At itong area na nila to guys ay kung ano natatanggap ng ating mga succulents na nandito, yun din yung natatanggap nilang sunlight. So, dito na area ay mainit talaga guys. Buti na lang din naman sila guys na papano. Ay, ayan. Ito yung last na kinat ko guys, si variegated prima donna. Ayan. Meron nga siyang baby or flower stalk siguro yan. Not sure kung flower stalk. Ayan, meron na siyang roots. Kailangan na rin siya guys itanim. Yan, dito muna natin. Tapos ito yung osmanthus ko guys. Yan. Oh, meron na ring roots. Yan, visible na yung mga roots nila. And then ito. Ay, ito guys, marami ng roots oh. Yan, 'di ba? Ayan, pero marami na siyang ininuman na dahon. Pwede na nating tanggalin. Ayan guys. Yung lower leaves nila guys, hindi ko tinatanggal kasi dyan sila guys iinom habang nagpuproduce sila ng new roots. Yan, ito nga oh, kulubot na guys. Yung leaves niya. Ayan, kasi sobrang na tong etiolated. Ito wala pa. Kasi hindi ko nga siya tinanggalan ng ano guys, ng lower leaves kasi dyan nga siya iinom. So, hayaan lang natin. Ayan, dyan muna siya. Tapos ito naman, si Pink Crew. Ayan, ito kasi guys, merong tong sakit, yung parang aphids sa kanyang stem. So, nagkakaroon na siya ng problem. So, inagapan ko siya. Buti na lang may natira pa na safe. Ayan guys, oh. Si Pink Crew. Mayroon na sana to guys, 2 babies. Kaso, apektado rin yung babies niya. Ayan, si rose cabbage natin guys, ay buhay na buhay pa rin. Ayan. So, merong mga nagsasabi na nahihirapan sila buhayin yung rose cabbage sa area nila. So, sa akin guys, okay naman si rose cabbage. And before, meron ako nito mga naka-rain or shine. Kaso lang, namatay yun sila guys kasi kinain sila ng uod. Ayan, madami sana yung mga nakaganito ko dati na naka-rain or shine. Kinain sila ng uod. Lapitin to guys ng uod. Yan, dito guys yung ating mga ibang cuttings. Ayan, yung ating Mademoiselle. Ayan, Mademoiselle ba? Tama ba? Ayan, yan guys, meron na talagang roots yan. Pati itong big, meron na yan. Nakita ko last time. Tapos this one, mga nakapatong lang to guys ha. Yan, ito antayin lang natin guys kasi kakatanggal lang nung isang leaf. So dyan kasi siya guys nagkakaroon ng roots. Dyan sa lower na ano nila, na didikitan ng leaves. So, hayaan lang natin. Magkakaroon at magkakaroon din yan guys ng leaves. Huwag tayong mag-worry kapag ganyan. Basta, wag natin silang itatago sa malilim na area. Kasi kapag malilim na area guys, yung pinaglagyan nyo talaga sa kanila, mahaba yung leeg nila. So, nawawala yung stress na mukha nila guys. Ayan, ito yung ating New Heights. Yan, meron na guys oh. Oh, diba? Ayan, dito pa. So, sa mga nagtatanong sa atin kung pwede pala gamitin yung rice hull sa mga succulents, yes po. Iyon po yung gamit ko sa kanila. Pero, nakadepende pa rin sa atin kung mabubuhay ba natin yung succulents natin gamit yung rice hull. Yan, ito wala pa kasi ayan, may mga leaves pa siya dito. Pero dito wala na siya. Pero antayin lang natin guys, magkakaroon din yan. Tapos magkakaroon to ng bumps. Ayan o. Ayan. This one naman. Ito, nagkakaroon to ng mealybugs na guys oh. Sobrang tuyo kasi tanggalin natin yung mealybugs para hindi na kumalat pa at makahawa. Ito na lang yung gamitin natin. Kunti lang naman guys yung mealybugs niya. So kapag naagapan natin, hindi na yan siya. Dadami pa. Yung mga yan. Yan.
O, diba? May roots na ba siya? Oh, marami na siya guys, roots, oh. Si ano to guys, Gibiflora na carunculated. So, ayusin lang natin kasi medyo, ano siya, natutumba. Mabigat kasi yung kabilang side. Dapat, pantay yung heads niya para kapag, ano guys, natatanggap niya yung sunlight, straight yung pagtubo niya. Hindi siya madideform. Yan, ito naman yung ating dugong. Yan, tingnan natin si dugong kung meron na ba. Ito wala pa, pero okay lang naman. Kasi meron pa siyang mga leaves dyan, oh. Iniinuman niya na guys, oh. Yan yung purpose ko kaya hindi ko tinatanggal. Pero, mas maigi guys, kung gusto nyong mag-root sila agad, tanggalan nyo ng lower leaves. Ito din. Yan. Ito din guys, may roots na. Yan, kasi may ano na siya guys, so may vacant na yung, ano niya, ayan o. Wala nang leaves yung kabila. Yan, si dugong ko na wala ng bukol. Tapos dito, yan, ito si, ano to guys. Ay, may roots na to guys, so hindi na matanggal oh. Hindi na matanggal. May roots na. Nakadikit na siya sa ilalim kasi guys yung puno niya kasi tinusok ko yan siya. Huwag na natin galawin. Kadikit na. Tapos yung ating raindrops, mayroon na rin guys. So marami na siyang dry leaves. Kita nyo ba? Yan. Halos lahat yan guys. Meron na yan. Yan. Meron na yan lahat. Sigurado ako dyan guys. Oh. Hindi ko nagagalawin lahat. Huwag ka magtampo. Magagalaw natin yung roots niya. Ayan. Pati yun guys, oh. Kailangan na nila ng water. So, kapag may roots na sila guys, pwede na natin sila unti-untiin bigyan ng water para mas lalong dadami yung roots nila. Ayan. Ito naman yung mga propagation natin ng Chloe. Ayan, oh. Pinagsisiksik ko dyan. Ayan guys. So, yan lang naman guys yung mga cuttings na succulents na naitanim na natin. Yung mga mother nila guys, yung pinakapuno nila ay nandito sa labas. So, saka ko na sila guys i-check kung meron na ba silang babies. Kasi parang napapansin ko marami silang mga aerial roots. Not sure kung meron na silang mga babies. Yan, ito umulan dito guys last day. Tapos nilabas ko tong mga to. So, ayan, tingnan nyo. Ang taba-taba nito guys. So, si Tinkerbell. Ayan. Butsyog-butsyog. Ang lalaki na ng heads niya guys. At punong-puno na talaga yung pot niya. Ayan siya guys, oh. Diba? Ito ay walang garden soil guys. Yung gamit ko dito dati ay rice hull na fresh. And then yung bulok. Yan siya. Yan yung ginamit ko sa kanya. Hindi ko na pinalitan kasi nga nakikita ko na ang ganda-ganda niya dito. So, baka magtampo. Hindi ko na pinalitan. Pero yung mga the rest nating mga succulents guys ay puro sila pinalitan ko ng garden soil. Ayan. Para makita natin ang malapitan nitong ating electric fan. Ayan guys. So. Ganda ng Mendoza oh. Ayan. Ganda guys. Kapal. Yan sila. Tapos, ayan. Dito, mayroon ako ditong daisy. Kailangan na ng dilig. Tingnan ko na nga guys kung may, may babies para ma-share ko din sa inyo. Ito, yung last na pinugutan ko, si Variegated Prima Donna ay meron na guys. Ayan. 1, 2. Sa baba. Ay, ito pa, 3. Yan. So, meron siyang 3 babies. The rest ay parang wala pa to guys. Ito wala pa. Ito meron na mga maliliit sa puno. Si Osmanthus naman ay wala pa. Wala pa guys. Ito naman si Takasago. Wala pa. Yan. Sana naman magkaroon ng babies. Na-sunburn guys yung propagation ko ng nabigla. Ito, wala pa. Ito naman, dami ng dry leaves.
Wala pa guys. Ayan. Wala pa siyang babies. Ito, meron siya dito. Yan, the rest wala pa guys. So, yan sila. Wala pang babies. Yung iba ay meron na. Yun lang naman sila guys. That's all for today's video. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. So, pwede na natin to silang diligin guys, yung may mga roots na. Pero yung wala pa, wag muna natin silang didiligin para hindi sila marat. Kasi, kapag wala pa silang roots, ay wala pang iinom. Hindi pa sila makakainom nun guys. Ayan o, tingnan nyo yung flower stalk ng ating variegated Hanakaida guys. Tingnan nyo, dito var, dito hindi. Pati yung flower stalk niya guys, variegated no. Hinahayaan ko lang kasi yung dito na, nagkaroon yan guys ng baby, kinuha ko. So, tinanim ko na siya. So, sana mabuhay ko. Ayan. Tanggalan lang natin. Silingguas guys. Oh.